tayo po'y nakabalik na sa loob ng talagang makabuluhang pagpunta sa mga Carmelite, marami pa rin tayong nakausap. Pero palagay ko, bigyan ko kayo ng 3 lang halimbawa doon sa mga nakausap po. 2 po doon ay kabataan. Sa katunayan, grade 5 lang po sila. Yung isa po doon ay lalaki na kasabay ko sa isang tindahan ng mga CD. At habang tumitingin ako doon, nilapitan ako at sabi doon sa kapatid, si Noynoy Aquino. Nung lumapit sa akin, hindi ho ba kayo yung Noynoy Aquino? Sabi ko, opo. Sabi po niya, nasa po si Chris? Sagot ko, nasa The Bus nagtatrabaho. Hindi ka ba nanonood nun? Sabi niya, tapos may sinagot siya, hindi ko talaga naintindihan kung ano yung sinabi niya, medyo maingay ho yung tugtog. Pero pagkatapos po nun, sinundan na ako na sinundan doon sa tindahan. At katunayan po in-interview na ho ko. Tinanong ko saan ako nakatira, kung may sasakyan ako. Tapos tinanong ko, bakit nga kaya ako ini-interview nitong batang to? Pero ang pinaka-importante yung parte ng aming dialogo, nung dumating nung tinanong ko siya, ano ba ang ambisyon mo sa buhay? Sabi po niya sa akin, gusto kong maging singer. Sabi ko, kaya pala nandito ko sa tindahan to. At pagdating nga po doon, sinabi ko, sino paborito mo singer? Itinuro po niya ito sa medyo bagong mga ngawit, na yung mga kanta po niya ay kinakanta sa estilong rap, pero meron hong social dimension. Yung kanta po na napakinggan ko, nagbabanggit na isang taong sumakay ng isang jeep, nakita lahat ng kabulukan sa lipunan at ang dulo ay nakikiusap, ibabanan niyo ako sa jeep na to. Sabi ko, bilib ka na rin din sa batang to, grade 5, pero mulat sa nangyayari sa bansa at naghahanap na makabuluhang tugtugin. Yung pangalawa naman noon, nagkataon rin grade 5, nakita ko naman po sa Tarlac. Siya nagturo sa pamilya niya, nandun ako sa isang restaurant, nilapitan, nagkaroon kami ng picture-taking session, babalikan ko nga ho, dahil gusto niya na solo picture, siya lang po ang hindi naka-solo picture. Sabi ko sa kanya para siya, tinatanong rin niya, tatakbo na ho ba kayo? Sabi ko, bilib ako dito sa batang to, grade 5, mulat na rin. Sabi ko sa kanya, pag tumakbo ba ako, hindi mo naman ako iboboto, ikakampanya mo ba ako? Ang sagot niya sa akin, kinakampanya ko na ho kayo. Pero siguro ho, doon na lang tayo sa pinakasimple. Merong isang tauhan, kawinay ng customs, nakausap ng isa nating kasamahan. Yung kasamahan po natin, matagal na tayong inuudyok na tumakbo. Tinanong po yung kasamahan natin, tatakbo na ba si Noynoy? Ang sagot po nung tumutulak sa akin tumakbo, tatakbo na nga. Kaya sagot po nung taga-custom sa kanya, salamat. Tinanong, bakit ka nagpapasalamat? Kasi boss, pwede na po ngayong mangarap. Pwede na po muling mangarap. Nung araw ho, tinuturuan kami. Nung araw ho, tinuturuan kami ng aming mga guro. Iba po doon ay mga eswita, na kailangan nung siguro makausap ulit ni Father Manuling, saka ni Father Arevalo. Sabi po nila, ang pinakamalaking kasalanan ay mawalan ng pag-asa. Bilang Katoliko, may Diyos tayo na nagmamahal sa atin. Yung Diyos na nagmamahal sa atin, pag tayo nawalan ng pag-asa ay parang sinabi na natin, tinalikuran tayo. At yung araw ho, ang pinakamalaking kasalanan. At nung bata rin po ko, sinasabi na, libre yung mangarap. Hindi ba nakakagimbal? Na ngayon, may kawani, nasa wastong isip na, sinasabi, sa wakas, pwede na muling mangarap. Pati ba yung pangarap, hindi na pwede sa kasalukuyang lipunan? Mga kapatid, matagal-tagal ko na rin naman hong tinalakay itong tanong na to. Ako kuminsan, sinasabi ko sa sarili ko, parang hindi pa ganun kahaba yung panahon, pero talagang kailangan na nga akong magdeklara sa araw na to. Una-una po, tinatanggap ko ang hiling ng sambayanan. Tinatanggap ko rin po ang bilin at habilin, tagubilin ng aking mga magulang.
Tinatanggap ko ang responsibilidad na ituloy ang laban para sa bayan. Tinatanggap ko ang hamong mamuno sa labang ito. Bayang Pilipinas, tatakbo po ako sa pagkapangulo sa darating na halalan. Tutuloy po natin ang laban, mabuhay ang Pilipinas, naway